update sa Enhanced Community Mortgage Program, ating aalamin kasama si Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Financing Corporation. Ginoong Lacsa, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa iyo, Marge, at saka Weng. Tanong po. Sir, napag-usapan po dito sa programa noong Hulyo ang inalunsad na Enhanced Community Mortgage Program. Kamusta po ba yung progress ng nasabing programa na ito sa ngayon, sir? Ako, may isang buwan pa lang tayo, nakaka-approve na tayo ng 14 na proyekto. Ito isa siguro sa pinakamabilis na pag-approve namin ng CMP, the Social Housing Finance Corporation. We're averaging around 2 to 3 projects a week na ina-approvean natin. Pero kailangan tayong mag-accelerate kasi ang target talaga namin ay ma-approvean yung 34 CMP projects by October. So talagang nagmamadali kami. In fact, this week, mag-approve na naman tayo ng 6 na proyekto para ma-meet natin yung deadline natin ng October. So sir, dito sa usaping target, sa nabanggit ninyo na Enhanced Community Mortgage Program na projects, ilan na po yung naaprubahan, tsaka ilan po talaga yung target ninyo ngayong taon hanggang next year? Okay. As I said, mga 14 na yung naaprubahan natin. No, as of this date, magiging 20 ito this week. At 34 housing CMP projects ang target natin maaprubahan hanggang October. By that time, makakapag-award na tayo doon sa ating mga beneficiaries ng ating ECMP. Sir, para lang po sa mga nanonood po sa atin ngayon, paglilinaw lang po, ano po ba ang Enhanced Community Mortgage Program? At ano po ba yung mga pagbabago o yung mga initiatives na ipinapatupad ninyo kumpara sa dating Community Mortgage Program po, sir? Alam mo, March, yung CMP, napaka-popular na programa yan. 37 years na natin ginagawa yan. No? Kaya lang, ang kaibahan ng CMP ngayon, kaya tinawag natin siyang Enhanced Community Mortgage Program, pinabuti pa natin at pinaganda pa natin yung CMP. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi lang nagtatapos doon sa pag-acquire ng lote, pagbibigay ng katiyakan sa pagmamay-ari ng lupa dahil sa ating mga informal settlers, kundi inaayos natin yung kanilang mga kalsada, drainage system, at kung wala silang water and power, linalagay natin yan. Kasi ang matinding puna sa CMP nung araw, sasabihin nila, oo nga, binigyan na ninyo sila ng lupa, pero blighted pa rin yung kanilang kalagayan. Kaya pinabuti natin ito at ngayon ipagagandahin natin. The key word here is transformative. Kailangan maging transformative yung CMP projects natin. We want them to transform into better communities. So sir, sa nabanggit ninyo kasama si Secretary Aliling, ano po yung layunin nitong site inspections na ito at ano po yung naging pangunahing obserbasyon ninyo? Alam mo, Weng, napakaganda nung mga inspections kasi doon mo nakikita ang tunay na kalagayan ng ating mga CMP beneficiaries. Gusto nating malaman kung ano ang pangangailangan nila. Nagkakaroon tayo ng engagement sa kanila, kinakausap natin sila, ano talaga yung gusto nila, ano mangyari doon sa komunidad nila. Kasi ang CMP is participatory. Kailangan, parang ang tingin namin dito, talagang people's plan ito, na sila mismo ang nagpaplano para sa kanilang komunidad. Paano natin sila mapaganda? At yung engagement na ginagawa namin na Secretary Aliling, para malaman natin ano talaga ang pangangailangan nila at ano pa ang gusto nilang mangyari doon sa kanilang komunidad. Kaya nga, di ba, Asek Weng, most of the time, pag ina-push natin na mailipat yung mga illegal or informal settlers natin sa ibang lugar, hesitant sila or nagre-resist sila. That's kasi right. nga, okay, may bahay, pero wala namang provisions o kabuhayan. Isa pa yun, wala man lang provisions sa na tubig, ilaw, electricity, walang daan pa nga mismo Di ba, sir? Tama ka dyan, Marge. No, dadagdagan ko yung sinasabi mo. Bakit popular yung CMP? Ang CMP, hindi mo sila inihiwalay doon sa kanilang livelihood at saka employment. Nandyan lang sila. Kaya nandito yung mga informal settlers natin. Hindi dahil gusto lang talagang nandun sila. Nandun sila dahil sa kabuhayan nila. So, yung CMP kasi, in situ kasi siya,
Kaya doon lang natin sila inaayos, doon sa kung nasaan sila. Dahil doon sila nabubuhay, doon yung kanilang hanap buhay, doon ang kanilang mga pamilya, at saka most of them have lived here for more than 10 years and 20 years. Talagang mahirap na alisin mo sila doon sa lugar na yon. Nasanay sila At saka yung iba nag-invest na, despite the fact na hindi sa kanila yung lupa, nag-invest sila, pinaganda nila yung kanilang mga bahay. May share ko lang, no, kasi dati nagko-cover ako ng mga demolition dahil ayaw nilang umalis dito sa That's Quezon right. City, ililipat sila sa Antipolo, dun sa Kogyo. Makikita mo talaga ang resistance sila kasi niisip nila yung malayo sila sa trabaho, tapos yung mamamasahe pa sila. Pero after a while, nasanay din sila kasi nagkaroon na ng talagang community doon. Yung sinasabi ko sa Kogyo, dati wala talaga. Pero ngayon, no, ang ganda na ng pamamaraan ng pamumuhay nila doon. Alam mo, Weng, nung naandun ako sa National Housing Authority, nung GM ako dyan, nakikita ko, pag dinirelocate natin yung mga tao sa labas ng Maynila o sa labas ng malayo sa kanilang trabaho, bumabalik sila. Yes. Hindi rin nangyayari yung gusto nating mangyari na ma-decongest ang Metro Manila. Kasi babalik at babalik sila. Hindi sila babalik doon sa kung saan natin sila inalis. Pero babalik sila somewhere, hindi na natin alam kung nasaan sila. So hindi nasusolve yung problema natin. Nagre-rent sila ulit. Doon, ang nirerentahan nila is doon din sa mga informal settlers. Kaya- So nangyayari, magkiklaim ulit sila doon. So parang 2 o 3 yung makiklaim nila na Of course, meron relocation. tayong mga alpalis na tinatawag sa National Housing Authority. Meron din kami listaan. So pag na nag-avail ka ng programa ng ating pamahalaan, definitely madi-disqualify ka. Nilalagay na lang siguro sa ibang pangalan, no? Posible yun. Sir, para naman po sa mga nais maging bahagi po ng Enhanced Community Mortgage Program po, ano po ang mga pangunahing requirements at proseso para po maging beneficiary po sila? Unang-una, kailangan buo yung komunidad. No? Kailangan naka-organize sila, kaya rini-require natin yan na kung pwede, ay mag-organize sila doon sa DSUD as a Registered Homeowners Association. O kaya, as cooperative, doon naman sa Cooperative Development Authority. Ang pinag-uusapan dito, kailangan buo yung komunidad na tulong-tulong sila at sinasabi nila na gusto namin ito. Ito yung gusto namin mangyari, bigyan ninyo kami ng pagkakataon na mapasa amin itong lupang ito. So sir, maliban dun sa Enhanced Community Mortgage Program, kumusta naman po yung iba pang housing projects ng SHFC? May bago po ba na aabangan yung ating mga kababayan? Tuloy-tuloy yung ating pag-a-approve din ng mga tinatawag natin vertical CMP, no? Yung mga vertical housing natin. Last week lang, na-approvean natin yung isang proyekto dyan sa San Juan City, under kay Mayor Francis Zamora, na kung saan pagtatayo tayo ng 34-story building dyan para naman sa mga informal settlers nung San Juan City. Ngayon, marami na rin tayong ginagawa, yung natapos na rin yung mga ibang buildings dyan sa San Fernando City na kung saan lumilipat na rin yung ating mga beneficiaries dyan. Doon sa Davao naman, halos 400 na yung lumilipat dyan na beneficiaries natin. At malapit na rin lumipat yung mga tiga Misamis Oriental dyan sa Tagoloan. So kasi marami naman na ding mga relocation sites, sir, di ba? Lalo dun sa San Jose del Monte, Bulacan. So I think yung ginagawa ninyo ay nagbi-build din doon ng marketplace, ng pwedeng pasukan na trabaho. Siguro it's just a matter of adjusting and researching kung ano yung pwede nilang mahanap na trabaho dun sa area. As much as possible, ang policy natin is in city at saka in town. Ayaw nating nalalayo talaga sila sa mga trabaho. Ako sakaling wala talaga tayong choice, kailangan tiyakin natin na may hanap buhay doon sa kalalagyan nila. Tama ka, kailangan yung mga amenities natin buo yan at kailangan kompleto yung mga amenities natin para hindi na masyadong lumalayo yung ating mga kababayan. Sir, kamusta naman yung mga coordination natin with other agencies po? Naku, yan ang ginagawa natin sa ECMP. Ang sinasabi natin, hindi nagtatapos sa pabahay. Yun ang policy natin. Kailangan beyond shelter tayo. At ang ginagawa nga natin, nakikipag-ugnayan tayo sa maraming ahensya. Recently, nagkaroon kami ng Memorandum of Understanding na sinainan dyan sa Water.org at saka sa Unconnected World. At yan nagbibigay sila kasi ng mga free internet
At saka yung water org naman, naayos nila yung mga water system at saka sanitary facilities ng ating mga komunidad. So tuloy-tuloy yan. Hanggang sa October naman, meron kaming usapan ni Secretary Kiko Benitez na magkakaroon kami ng ugnayan para naman magkaroon ng skills training yung ating mga komunidad at magkaroon sila ng livelihood. Yes. Gusto nating mapahusay lalo yung kanilang kabuhayan para mas lalo nilang mabigyan ng karapatang improvements yung kanilang mga bahay at tahanan. Sir, last, how about po yung mga schools po? Kasi syempre Yes. po yung mga bata po, yun din yung mga concern namin ni Asekwe. Syempre yung mga bata po, ang hirap rin po talagang i-relocate po yung mga pamilya kasi nga syempre sasabihin nila, paano naman yung school ng mga bata? In fact, very recently nagkaroon ng ugnayan ng DSUD at saka yung DepEd. No? Nagkaroon ng parang agreement na pinirmahan yung ating Secretary Liling doon sa DepEd naman para nagkaroon ng mga integration, ng planning doon sa mga lokasyon ng ating mga eskwelahan sa ating mga relocation, resettlement sites o kaya yung mga pabahay natin. So, kailangan talaga malapit yung mga eskwelahan kasi mga pangangailangan yan. So, ito'y talagang ayon sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na gawin talagang maging mas sensitibo tayo doon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So may tanong lang ako na, yung sinabi nyo kanina na mga recipients kapag nakatanggap na hindi na pwedeng tumanggap uli. Paano kung yung magulang ang recipient tapos nag-asawa yung anak, nagpunta sa ibang nagsettle sa ibang lugar, mag-a-apply siya or panibagong settlement po yun? Ginagawa nila yon kasi kung magkakaroon na siya ng sariling pamilya, ibang usapan na yan Pwede kasi naman yun. mangangailangan talaga siya ng pabahay. Pero karamihan naman, palaging sa ating Pilipino kasi talagang sanay sila doon sa mga extended family Yes. na talagang sama-sama pa rin sila. Basta ang mahalaga dito, nandun sila sa lokasyon na nandun ang kanilang mga anak buhay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nangangarap na magkaroon po ng sarili nilang bahay. Sa ating mga kababayan, marami na po tayo na-aproba na CMP at mag-a-aproba pa tayo hanggang ma-reach natin yung target natin for the year na 34 CMP projects na magkakaroon ng mga mahigit 5,000 beneficiaries. At tuloy-tuloy din po yung ating pagtatayo ng ating mga ibang proyekto para sa mga kababayan natin na nandoon sa lower income deciles na talagang nangangailangan ng ating mga pabahay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Finance Corporation.